Chapter 6 Heart. Diyos mio, Marimar. Her eyes widened. Hindi mabilang ni Heart kung ilang beses siyang lumunok ng laway matapos niyang makita ang text galing sa isang unknown sender. Malalaki ang mga mata niyang nakatunghay sa screen ng kanyang phone. Hindi niya alam kung nananodya ba ang bulok niyang Android phone dahil blinking ang screen nito, habang nagbabasa siya ng nakakatakot na message na iyon. Ang tangka niyang pagsubo ng pagkain ay hindi na niya nagawa. Nasa ibaba siya ng condo building, sa tabi ng mini grocery. She's having her dinner. Tila nawala na siya ng gana dahil sa nabasa niyang message. Agad-agad. Maglinis daw siya ng sarili dahil darating na raw si boss sa loob ng isang oras. Magbababad ba siya sa muriatic acid para siya ay ma-disinfect? Para siyang nahiya. Maglilinis, ibig sabihin ay magkuskos siya at magsabon ng mabuti. Nakakatakot ang utos na yon dahil parang iba ang gagawin sa kanya ng lalaki. Baka tulad sa mga palabas na nauuso ngayon ay hahampasin siya at kung ano-anong gagawin sa katawan niya. Sa tema ng text ni Mr. K, yun ay boss talaga ang datingan. Parang ipinararamdam nun na siya ay binayaran lang at wala siyang karapatan na magpabebe. It sank in her mind. Agad na siyang tumayo at nagmamadali na iniwan ang mesa. She went to the cashier to pay via credit card. Napakaganda ng kainan na yon, sosyalan ang dating. Ang mga kumakain ay mga nakasimpleng pambahay pero mga pak na pak sa ganda at pogi. Ang mga may edad ay halatang mayayaman din. Kahit na mga kulubot na ang mga braso ay banat na banat ang mga mukha. Halatang maraming pang botox. The woman on the cashier counter looked at her. Iniabot niya rito ang kanyang card. Tiningnan ng babae ang card niya at siya ay tiningnan din ng mataman. Pwedeng magtanong. Sabi nito sa kanya kaya tumanggaw siya habang nakatingin sa card na bigay ni Vandross. Anong bangko ang may-ari ng credit card na ito? Umiling siya. Ano bang sasabihin niya? Baka mapahamak pa siya, o baka tinitesting siya kung kanya ba talaga ang card na yon. Sa kuya ko yan pinahiram lang sa akin dahil nakikigamit ako ng unit niya rito. Okay. Anitong ipinag-swipe ang card sa isang aparato. Naghintay lang siya. Baka mamaya ay may depekto pa ang card, lalo siyang maabala. Humaba ang leeg ni Heart at tiningnan ang card pero iniabot na rin iyon ng babae sa kanya. Salamat. Agad siyang tumalikod. Kahit na ba gusto pa niyang kumain sana ay hindi na. Babawi na lang siya sa susunod dahil sisintensyahan na siya ngayon ni Mr. K. Halos inilang hakbang lang niya ang pintuan ng kainan at patakbo siyang pumunta sa elevator. Ang puso niya ay unti-unting dinadapuan na naman ng kaba, umiinit ang mga sulok ng kanyang mga mata. Nakatingala siya sa kisame ng lift at nahahapong napasandal. Tuluyan siyang naluha pero agad din niyang pinahid at inayos ang sarili. Nakabili na siya ng fold kanina. Magising man siya habang ginagamit ng lalaking mukhang S*X ay dapat sumunod pa rin siya sa kasunduan. Ayaw niyang madagdagan pa ang bayarin niya sa oras na labagin niya iyon. She went out of the lift but she bumped into a man. Halos tumilapon siya pabalik dahil sa laking tao ng kanyang nabangga. Sorry po, agaran niyang hingi ng paumanhin pero halos mapatulala lang ang lalaki sa kanya. She looked up at him. Noon niya nakita na gwapo ang lalaking nabangga niya kaya lang ay parang sobrang laki ng katawan kaya nakakatakot tingnan. Ngumiti ito sa kanya, nasaktan ka ba? Umiling siya kahit na ang totoo ay oo. Masakit ang kaliwang balikat niya na tumama sa matigas nitong braso. Daig pa ni Heart ang naghanap ng sarili niyang kamatayan sa mga oras na yon. I'm sorry, anito sa siya hinagod ng tingin. Tumanggaw na lang siya saka ito iniwan na nakatayo sa may elevator. He was still looking at her when she looked back. Dumiretso siya sa unit at may panginginig ang mga kamay na idinikit ang keycard sa machine. The door automatically unlocked. Pumasok siya at natatarantang pumasok sa kwartong inuukupan niya, tuloy sa pagbubukas ng pinto ng closet. Hindi niya alam ang isusuot niya. Ano ba ang dapat? Wala naman sa kanyang sinabi si Vandross. Ayaw naman niyang magtanong dahil nahihiya siya. She grabbed her panty and her bra, the newest ones. Isang beses pa lang niyang nasuot ang mga iyon, noong Valentine's. The panty was a thong. Iyon ang pinili niya dahil para sa suot niyang tight dress. Hindi yun pula. It was white, so she also grabbed a pair of white undies. Pagkatapos maligo ay lumabas na siya sa banyo. Wala siyang ipinahid na kahit na ano. Gusto ni Heart ma-disappoint si Mr. K sa kanya para huwag na siyang balikan pa. She went to the vanity mirror and grabbed her pills. Naglagay siya sa palad at 3 ang nakuha niya. Baka kapag ininom niya yon lahat ay sa isang linggo na siya magising. Isa lang. Nagmamadali siyang pumunta na naman sa kusina para kumuha ng tubig. Pakiramdam ni Heart ay pinagpapawisan na siya ng ice tubig. Halos kabuuan pa rin ng isip niya ang ayaw na gawin ang nakatakdang mangyari, to give away her purity to a man she doesn't love and she doesn't even know. Ano ba, Heart? Paulit-ulit ka na lang ba? Kastigo ng dalaga sa sarili nang humiga siya sa kama, hawak ang kanyang blindfold. Nakatitig siya sa kisame, naghihintay na antukin. She still keeps on swallowing her own saliva, feeling her heartbeat. Sukdulan ang pagkabog ng kanyang dibdib nang balutin niya ang sarili sa puting comforter pero inistorbo pa siya ng isang tawag.
Agad niyang kinapa ang cellphone sa ibabaw ng mesa at nakita ang pangalan ng nanay niya. Diyos ko! Bakit ngayon pa tumawag si nanay? Hello. Tarantang sagot niya sa ina. Nak. She cleared her throat and calmed herself. Ayos ka lang, anak. Oo, ma, nasa trabaho pa. Sus ka, pasensya na, anak. Nandito na kami ng tatay mo. Naka-admit na siya. Yung pera nakuha ko na, hawak ko na. Humihingi lang ng down payment na 50,000. Pupunta ka ba rito, anak? Hindi niya alam. Gusto niya kaya lang paano. Sa kaisipan na yon ay parang maiiyak na naman siya. Halos 1 taon na silang hindi nagkikita, 10 buwan sa totoong bilang, tapos ay magkikita sila sa ospital pa. Anong saklap? Masaklap pero buhay si tatay. Yun ang mahalaga, heart. Bukas na siya ooperahan, gabi raw. Pupunta ako, nay. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos na si tatay. Tinulungan ako ni manager. May uuwian na kayo pansamantala pagkalabas dyan. Walang bayad. Tapos si Seniora Carmen, may tulong daw galing sa foundation. Makakaligtas si tatay, garalgal na naman niya. Naiinis na rin siya sa sarili kung minsan kung bakit ba napakaiyakin niya rin kahit ang tanda na niya. She's so sensitive and so vulnerable. Vulnerable ba ang taong nakatayo pa rin ng matatag kahit anong hirap ng buhay at dami ng pagsubok? She's vulnerable yet so tough. Mabilis lang talaga siyang tumanggap ng lahat dahil naniniwala siya na lahat yon ay parte ng kanyang pag-angat. Lahat ng nangyayari, alam niyang may dahilan at makabubuti sa kanya sa hinaharap. Kahit ang sitwasyon ng ama niya ngayon, alam niyang may matinding dahilan ang Diyos sa pagbibigay sa kanila ng ganitong pagsubok. Heto ang tatay mo. Hello, nak. Agad na nabasag si Conrad at humagulol ng iyak kaya naiyak na rin si Hart, pero hindi niya pa narinig sa ama. Ayaw niyang mas lalo itong maawa sa kanya. Siya lang kasi ang nagtataguyod sa pamilya. Mula nang magkasakit ito noon ng tuberculosis ay tumigil na sa pamamasada. Nang gumaling ay unti-unti na lang na nagsaka. Hindi naman nila ito pinipilit na magtrabaho ng husto, yung kaya natuto siya sa buhay na siya na ang dapat na tumulong sa mga magulang niya. Makakapagtapos pa siya. Pangako niya yon sa sarili. Huwag nang umiyak, tatay. Gagaling ka na. Marami na tayong pera. Pera na pang pa-ospital lang sa halip na para sa iyo na. Sus naman si atay, huwag mo na yung sabihin. Huwag mo na yung isipin. Wala yon. Kayang-kaya ko yon, Kit-Ain. Basta alagaan mo ang sarili mo. Hindi ito umimik. Alam niyang nanliliit si Conrado dahil sa nangyayaring ito pero para kay Hart ay wala na yon. Mahal niya ang tatay niya higit pa sa puri niyang nasa bingit na ng pagkawala. Sige na, tay, may trabaho pa ako. Kumain ka ng maayos ha. Baby, pinasigla niya ang boses para naman mabawasan ang lungkot ng tatay niya. Bye, nak. Mag-ingat ka ha. Oo, tatay. Bye. Humikab siya pagkatapos niyang isara ang tawag. Kahit paano, ang boses ng tatay niya ay nagpagan sa kalooban niya. She has a purpose for doing this thing. It's for the sake of his father. It's a matter of life and death situation and she chooses life. She will always choose to live. Ibinaba niya ang aparato at isinuot ang kanyang eye mask blindfold. Inaantok na siya kaya bago pa siya makatulog ay isusuot na niya. Nag-cross na muna siya bago pumikit. Good luck sa kanyang hymen, at palm na rin. Chapter 7 Spring Locks. Locks casually stepped out of his white Bentley GTC, parked in the car that was made to suit his personality. Isa lang yun sa mga sasakyan niya pero yun ang paborito niya sa lahat. Isa pa ay bago yun. Bata pa lang siya ay mahilig na siya sa kotse. Marami siyang koleksyon ng mga laruan na parang makatotohanan pero ngayon ay mga totoong sasakyan ang koleksyon niya. He uses them for 4 months, 6 or even 8, and then he sells them. Kapag sawa na siya ay ibinibenta na niya, pero nang lumaon ay iginagarahe na lang niya. Binubuksan niya ang garage para sa mga vloggers o content creators. Walang bayad ang pag-feature sa mga luxury cars niya, but the vloggers had to face their consequences once his cars got a tiny scratch. He walked to reach the entrance of the condominium, one of the condominiums he owns. Casual siyang naglalakad pero napatigil siya at napa-second look sa medyo pamilyar na lalaking napakalaki ng katawan. Nakatayo iyon at busy sa pakikipag-usap sa hawak na smartphone. Lalo iyong lumaki dahil maliit ang suot na pang-itaas. Malaki rin naman ang katawan niya pero hindi tulad ng sa lalaki. Bodybuilding na malamang ang kinauwian nito at hindi na lang simpleng pagpapalaki ng katawan. If he's not mistaken, this man he sees right now is Enrico Mariano. Ang laki na ng ipinagbago nito. Enrico's body changed a lot in the past 3 years. May kausap ito sa phone, at kung bakit pumasok sa isip niya ang kanyang asawa. Ito naman talaga ang kliyente niya na ngayong gabi, alam naman niya. Baka nag-uusap ang dalawa tungkol sa negosyo, sa travel and tours na itatayo nito, kung saan ang asawa niya ang mag-aaral sa mga dapat gawin para maganda ang umpisa ng negosyo. Diana really excels in everything. Napakagaling ng misis niya at napakatalino talaga. Yun ang mga katangian na nagustuhan at minahal niya kay Diana, mula noon pa man. Isa pa ay one-man woman iyon. Alam niyang minahal nun si Enrico at walang ibang lalaking nakaagaw ng pansin ni Diana, siya lang, mula nang ipagkasundo sila ng mga magulang nila.
He looked at Diana like she was the perfect girl made for him, pero tila sobra naman ang pagiging manhid ng asawa niya at masyadong mapagparaya. Sa sobrang laya niya na halos hindi niya iyon nakitang magselos kanino mang babae, iniisip niyang hindi siya nun mahal. Baka ganun din ang naging dahilan kaya naghiwalay ang dalawa ni Enrico, pero siya ay hindi hihiwalayan si Diana. Mambababae siya pero no feelings involved. Hindi na niya ito pinansin pa at tumuloy na lang siya sa pagpasok. His receptionist looked at him and greeted him good evening. Locke just nodded and went straight to his private lift. Ang akala ng mga tao roon ay bumibisita siya kapag naroon siya, pero ang hindi alam ng mga ito ay may babae siyang itinatago sa sarili niyang kondominium. Tumunog ang pinto sa harap niya. May naamoy siya kaagad nang itulak niya yon. It was citrusy but not too much. The smell is very calming and smells clean. Nailibot niya ang mga mata sa kabuuan ng lugar at nahadjep kaagad niya ang nakaawang na pinto ng kwarto. Walang nagbago. Walang ginalaw doon ang kanyang bagong kabit. He moved closer to the door and pushed it. Sumilip lang siya at nakita niya ang babaeng nakahiga sa kama. Mukha lang ang nakalabas doon at mukhang tulog na. He thinks she's naked. Just the thought that this lady was naked made his ***k jerk. Inilok ni Locke ang pinto at tuluyan siyang lumapit. Pinagmamasdan niya ang babae. Damn. She's really beautiful. Mukhang mahimbing na ito ng tulog. She's already wearing her eye mask. Kumurap siya habang nakatingin sa maganda nitong mukha. She has lips made to be kissed. Her upper lip is slightly pouting. Kanina, habang papunta siya sa kondo ay tinanong niya si Vandross kung safe ba itong gamitin. Nakalagay naman daw sa record na katatapos lang ng regla nito kaya kahit unprotected S**X ang gawin niya, hindi ito mabubuntis. At the same time, Vandross told him that she already had the contraceptive pills. Locke held the comforter using his fingers. Ibinaba niya iyon biglaan. Tumambad sa kanya ang katawan nito lalong nagpatigas sa kanyang ahem pero bigla na lang itong napakislot. Sheesh. Automatikong nagisang linya ang mga kilay ng binata. She's still awake, damn it. Hindi niya magawang magsalita. Ilang sleeping pills ba ang kailangan nitong inumin para ito makatulog? Mukhang hindi naman yumapekto ang bigay ng doktora. Yes sir. B-boss. She speaks. Dapat ay drugs din ang ibinigay dito tulad ng mga nauna. Pero hindi niya alam kung sa itsura nito ay gagamit ito ng ganun. Hindi po ako makatulog. Ikaw na po ba yan? Kung oo, pakidotdot na lang po ng, ay ilong ko. He just simply touched the tip of her nose using his forefinger. Nakatitig siya rito at kitang-kitang-kita niya ang paglunok nito ng laway. Naghubad siya ng sinturon habang nakatingin sa parang takot na mukha ni Hart. Tumikim ito. You're not allowed to touch me, aniya rito. Pinababa lang niya ang boses para huwag siya nitong makilala. She wasn't able to answer right away but nodded a bit later. Nagpatuloy siya sa paghubad habang nakatingin dito. Ito ay nahiga na parang isang tuod na patay. Nang tuluyan ni Locke na maubad ang lahat ng saplot niya ay hinawakan niya ang kanyang. He stroked it. Nakatingin siya sa dibdib ni Hart. They were round and big. He couldn't wait to ravish those. Dahil sa kagustuhan niyang makasiping ang asawa na wala naman sa mood ay para siyang sesabog. Samaampa siya sa kama at tiningnan lang ang kanyang. His ***M came out. He rubbed it all over his ***K. He clapped his hands and the lights turned off. Napakadilim sa loob ng kwarto, walang maaninag na kahit na ano. It's better that way. Hindi siya nito makikita o makikilala pagkatapos. Hinawakan niya ito ng mariin at parang takot itong napasinghap. He touched her and he felt her tongue. Agad niyang hinawi iyon at saka siya roon sumubsob. Paghikbi ang narinig niya pero tila wala siyang pakialam. Bayad na niya ang magandang babae na ito at kahit na anong gawin niya ay magagawa niya. Hindi lang si Hart ang magandang ikinaman niya, lahat iyon ay magaganda pero ang isang ito ay iba ang dating sa kanya. Hindi niya matukoy kung ano yon pero ito ang unang babae na matapos niyang may kasal ay nagka-interes siyang ikama. It never happened for the past years after being tied to Diana. Ang mga kamay niya ay humawak sa mga S**** o nito. Her sob became louder. Rinig niyang pidyo na pidyo nito ang pagiyak para huwag mapalakas, pero ay kusa namang umaalpez. Umangat siya at tinakpan ang bibig nito gamit ang kanyang mga palad. Just enjoy my ***K, he whispered. Mariin niya itong hinawakan sa panga at sa kanya hinalikan sa mapusok na paraan. Halos kagatin niya ito kaya naman umiyak ito lalo. ***T. Napangisi siya. May naaaninag siyang kaunting liwanag galing sa salaming bintana sa dingding, mula sa salas. Kakarampot iyon pero sapat para makita niya ang kagandahan ni Hart na nasa ilalim niya. Tinanggal niya ang bra nito at saka ito pinasandal sa headboard. Wala silang imikan. Ang naririnig niya ay ang mga paghikbi nito, habang siya ay naririnig ang sarili niyang paghanggos. Idinikit niya ang dulo nun sa labi ni Hart kaya naiyak ito at umiwas. Hindi naman siya nakaramdam ng iritasyon kahit na ito lang ang umiyak ng ganito sa mga babaeng binayaran niya. Kitang-kita na labag na sobra sa kalooban nito ang ginagawa pero wala rin siya sa mood para maawa. Lahat ay makakalimutan din ito. I paid you, paalala lang niya at sapat na yon para iharap nito muli sa katawan niya ang mukha.
Inulit niya ang ginagawa hanggang sa tuluyan nitong ibuka ang bibig. Hindi naman siya brutal. Dahan-dahan lang niyang ipinasok ang ahem roon at sa kung ano lang ang kaya nitong isubo. Mahina niyang mura saka siya napapikit. Gumalaw ang balakang niya. He loves it. Matagal-tagal na rin siyang hindi. Suck me, F***K, aniya. Hinawakan niya sa buhok si Hart at iginalaw iyon. Lalabasan siya. She whimpers. Inayos nito ang blindfold at pinahid ang ilong. Parang hindi na ito masyadong humihikbi nang sabihin niyang bayad na ito. Baka na-realize nito na dapat ay makikooperate ito sa kanya. Bumaba siya sa may tiyan at doon naman siya sumip. S-I-P. Lahat ng madaanan ng labi niya ay sini. S-I-sip niya. Hanggang sa bumaba ulit siya sa pagitan ng mga hita nito. Iyon naman ang kanyang sinip. S-ip. Muli na naman itong umiyak. He earned a moan from her. Napangisi siya. Nagugustuhan na nito ang ginagawa niya. Hindi na niya pinatagal pa ang sarili. Umikot siya at ito ang inibabaw niya. Sumandal siya sa headboard at ito ang ipinosisyon niya sa ibabaw. Locks guided her hands to the board. Doon ito humawak. Nakatingala siya rito. Kagat nito ang labi, mariin, sumisigok. Diniinan niya ang pagkakahawak sa balakang nito para hindi ito makaalis. Sunod-sunod ang pag-iling nito nang ibaba niya ang katawan nito sa kanyang naghuhumindig na ahem. Ereko, ani Hart. Napatigil siya dahil kitang-kita sa mukha nito ang sakit. Idiniin niya ito ulit at siya naman ang napaungol kasabay ng paghikbi nito. He's halfway there. Iginalaw niya ang balakang para siya na ang mag-control, slowly but surely thrusting in and out a bit. Umaangat ang balakang ni Hart pero mas lalo niya itong hinawakan at ibinababoy sa katawan niya. He thrusted in a one fine movement. Napakalakas ang iyak ni Hart at umiling ito, paulit-ulit. Mukhang hindi lang ito makapagsabi na huwag dahil wala naman itong magagawa pa. Umiiyak ito ay hindi niya gaanong pinansin, iginalaw niya ang katawan nito para matuto ito sa ibabaw niya. He will turn the pain to pleasure. Don't stop. Keep on moving, mahinang sabi niya rito at nagpatuloy naman ito sa paggalaw sa ibabaw niya, following the strokes he taught her. Then he moved to the other one. Nilalamukos iyon na parang walang bukas. Nabubuhay ang pantasya niyang gawin dito ang mga gusto niya pagdating sa pakikipag-S**X. He is one hell of an active beast when it comes to bed. Napadaing si Hart na may kasamang sakit ang boses. Kumawala iyon sa labi nito pero hindi niya pinansin. He was watching her. Paunti-unti habang gumagalaw ito at gumagalaw ang daliri niya ay nag-iiba ang ekspresyon ng mukha nito. Nasasarapan ito sa ginagawa niya kaya napangisi siya. A moan came past her lips. Sheesh. Lalabasan ito. Naalarma siya. She could feel her tightening around his C***K. Naramdaman din niya ang pamumuo ulit ng tensyon sa this is good. Ani Locks na napapikit. He's savoring the feeling of. Sinabayan niya ang paggalaw ni Hart sa ibabaw niya hanggang sa tuluyan itong manginig, kasabay niya. Chapter 8 Hart. Hart's world died when she abruptly Saturday on the bed. Bigla siyang natamba at nandidilim ang dati na niyang madilim na paningin. Para siyang bangag na hindi niya maintindihan. Masakit ang kanyang balakang. Masakit ang kanyang sentro. She's sore. Muli siyang nakaramdam na parang iiyak pero pinigil niya. Iiyak pa ba siya? Tanga siya at mapagpanggap kung gagawin pa yon dahil nagustuhan din niya ang ginawa ng lalaking hindi niya kilala. Kinapa niya ang kama dahil baka may tao pa roon. Natatakot siyang baka mamaya ay magtanggal siya ng piring sa mga mata, yun pala ay may tao pa. She tried to clear her throat. Anong oras na ba? May naaamoy siyang pabango ng lalaki, nakadikit sa balat niya, nakadikit sa unan, sa balot ng kama. Mabango. The scent is sweet and not tangy. Mild ang amoy na yon kahit na amoy lalaki. Masasabi ni Hart na si Mr. K ay may magandang sense sa pagpili ng pabango. This kind of scent will make a woman fall for it. Hindi iyon tipikal na masangsang na amoy dahil sa sobrang bango. Tao po. Aniya, may tao pa po. Nandyan ba po kayo, B-boss? Wala siyang narinig na sagot ni kaunting ingay man lang kaya marahan niyang inalis ang piring. Wala nang tao at may liwanag na. Ang una niyang ginawa ay suriin ang sarili niyang katawan. She saw marks on her young body. Kalat ang mga kagat at mapupulang pasa sa balat niya, sa may tiyan at dibdib. She saw droplets of bloodstains on her bed. Dahil puti iyon ay napakadaling makita. Nahigit niya ang paghinga. Mahapdi ang kanyang ahem. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang nagamit kagabi pero alam niyang hindi lang yun 5 ulit. Halos magdamag yun. Tuluyan nang nawala ang kanyang puri kaya wala nang dapat na iiyak pa. Panibagong umaga na ito na dapat niyang harapin. Panibagong buhay. Panibagong pakikibaka. Kukurap-kurap ang dalaga na sumulyap sa digital alarm clock na nakapatong sa mismong bedside table. Alas 6:25 na ng umaga. Agad siyang naalarma at napabalikwas kahit parang kulang na kulang siya sa tulog. Kinag ang mga tuhod at mga binti na tinungo niya ang banyo. Hindi niya alam kung anong klase ng hayop ang gumamit sa kanya para agawin ang halos lahat ng lakas niya. Hindi niya yun mahawakan, hindi niya makita. Ang mga kamay nun ay masasabi niyang hindi matitigas. Marahas yun pero malambot ang mga palad, malalaki. Malamang, pula ka kasi. Irap niya sa sarili.
Binilisan niya ang paliligo at agad na naghanap ng uniforme. Tiningnan niyang mabuti kung may mga marka rin siya sa iba pang parte ng katawan pero wala naman. May isa lang siya sa braso at pwede namang gawan ng excuse. She has to work for her family. Bumaba siya sa kainan pagkatapos ng lahat at doon ay nakasabay niya sa pinto ang lalaking nakabangga niya sa may elevator kahapon. Ngumiti iyon sa kanya. Mukhang galing yun sa pagja-jogging o gym. Nagkatinginan sila. Ngumiti ito at binuksan ang pinto para sa kanya, hindi itinuloy ang tangkang pagpasok. Ladies first. Thank you, po, kiming sabi niya at hindi na siya nagdalawang isip pa na pumasok. Tumuloy siya sa pag-o-order ng mga dati ng lutong pagkain. Dalawa kasi ang option sa fast food, isang luto na at isang ipaluluto pa lang, depende sa gusto ng kakain. Sa tulad niyang nagmamadali at may hinahabol na oras, dapat ay fast food talaga ang i-order. Walang tingin sa paligid na pumunta siya sa isang bakanteng mesa. Naupo naman sa may kabilang mesa ang lalaking nakasabay niya. She just glanced at him and he smiled at her. Hindi siya ngumiti. Yumuko siya dahil naalala niya ang nangyari kagabi. Nahihiya siya sa sarili. Nahihiya siyang makipagngitian sa lalaki. Pakiramdam ni Hart, mas lalo siyang naging aloof sa mga lalaki dahil doon. She feels so dirty because the mere fact that she never wanted that thing to happen, she liked the feeling inside her abdomen. Nasasarapan siya kapag nag-uumpisa na ang lalaking yun na bayuhin siya ng mabilis at marahas, na halos ikaihi na niya sa kama. It was an intense and immense feeling. Kapag pakiramdam niya ay hinahalukay na ang puso niya at may gustong lumabas sa kanya, nakakalimot siya at sumasabay siya sa galaw ng lalaking yun. Tama ba na ganun ang naramdaman niya? Tapos ngayon ay makikipagnitian siya sa lalaking di niya kakilala. Baka ito ang boss na sinasabi. Diyos ko. Nakakahiya. Kilala siya ng boss pero hindi niya yun kilala. Yun ang nakakainis sa sitwasyon. Baka kaharap na pala niya at pinagtatawanan na siya, wala pa siyang kaalam-alam. Good morning, bati nun kaya alanganin siyang sumulyap sa mga talukap ng mga mata niya. Was he talking to her? Her mind asked. Luminggi siya sa paligid. It was for you, sabi pa ulit nito kaya tumanggo siya. Good morning, sir, alanganin na sagot niya saka siya nagpatuloy sa pagkain. Hindi ito nakatiis at lumipat sa mesa niya kaya halos hindi siya nakanguya. She was studying this man. New here. Tanong nito kaya tumanggo siya. Same, ipinatong nito ang mga braso sa mesa at doon siya napatingin. Ang laki ng mga braso nito at mga kamay. Ang laking lalaki nito. I'm Echo, short for Enrico. I just came home. I was from Australia, pakilala nito sa sarili kaya bilang paggalang ay tumanggo naman siya pero wala siyang balak na makipagkilala rito. Anong pangalan mo? H. Hart po, mahina at pilit na rin nasagot niya. You're sad. Ang ganda pa naman ng pangalan mo. Pakialamerong frog. Pati ba naman mukha niya ay pinag-aaralan nito. Maanong order na lang ito at kumain. Binilisan niya ang pagkain at ito naman ay nakatitig lang sa kanya. Diyos ko. Gusto na niyang maglaho. Bakit ito titig na titig sa kanya? Nawala ang atensyon niya sa lalaking kaharap nang may pumasok sa loob ng fast food. Hart averted her eyes. Napalunok siya nang makita ang higit pa sa pamilyar na mukha. Ang apo ni Señora Carmen, nasa kainan din. Ang gwapo niya. Inilibot nun ang mga mata matapos natanggalin ang sunglass. Tulog pa naman ang araw ay nakasunglas na. Nagkatinginan silang dalawa at bigla ang pagkabog ng dibdib niya, kagaya ng una silang magkita. Nakapan niya ang kape niya at wala sa oras na uminom. Array, reklamo niya dahil napaso siya sa labi. Lintik. Anong TANGA naman niya? Nakakita lang siya ng Greek god, daig pa niya ang nangkanto. May gana pa siyang kumiringking. It's hot, sabi ni Enrico na nagmamadaling kumuha ng malamig na tubig sa harap niya at iniabot sa kanya ang baso. Tinanggap niya yon para mawala ang hapdi sa labi niya. Inilapat lang niya ang malamig na baso sa labi at ibinaba rin yun ulit sa mesa. Nawala na rin sa isip niya ang kaharap na lalaki. She looked at Mr. Montesalvo again. Nakatingin pa rin yun sa kanya tapos ay naglakad papunta sa Caera. Ipinag-assist kaagad yun ng mga naroon. Bakit kaya? Malamang, famous siya. Do you know that man? Tanong ni Enrico na nakatingin din pala sa lalaki. Boss ko po siya. Apo po siya ni Señora Carmen, may-ari ng pinagtatrabahuhan ko. I see. That explains why you're mesmerized. He owns this whole place. Asawa siya ng ex-girlfriend ko, nakangiting sabi nito. Dito naman lumipad ang mga mata ng dalaga. Legit. Hindi rin pala basta-basta ang lalaking ito, pero mas lumahistro sa utak niya ang sinabi nitong may asawa na ang apo ng Señora Carmen niya. At bakit naman kung wala? As if naman mapapansin siya ng lalaki. Wala naman siyang sinabi sa ganda at sosyal ng mga kababaihan na pwede nung mapansin, kung sakaling wala yung asawa. Muli siyang napayuko. Ang tulad niyang mahirap ay para sa mahirap lang. Mag-asawa na lang dapat siya ng AFAM. Wala naman kasi siyang hilig sa dating apps. Nakasubok siya isang beses na mag-install nun, udyok ni Gigi sa kanya pero nabwisit lang siya. Kung hindi makatang foreigners, mga ubod ng bastos naman ang nagchat-chat sa kanya. Nabubwisit lang siyang magbasa ng mga chat na kahit buwan, araw at mga bituin ay nababanggit pa. Unang araw ng chat, may pa I love you na. Hindi siya tumagal dun kaya ipinag-uninstall niya.
Hindi naman mga kapanipaniwala ang mga lalaking nakikilala niya, tapos may mga scammers pa. Neil Zena. Pinoy pa rin ang gusto niya. Pwede namang may lahi pero may dugong Pinoy pa rin. Sumulyap ulit si Hart sa suot niyang relo. Agad siyang tumayo nang makita niyang alas 7:30 na ng umaga. Kailangan na niyang makapunta sa trabaho. Aalis na po ako, Sir Echo, palom niya at uminom lang ng kaunting kape saka na umalis sa harap ng lalaking nakangiti habang nakatingin sa kanya. May humahanga pa rin sa kanya, may asawa nga lang. Kung alam lang nito ang pagbebenta niya ng puri, humanga pa kaya ito. Sinarili niya ang pag-iling. Diretso siya sa counter at iniabot sa babae ang kanyang card. Tumingin sa kanya si Mr. Montesalvo at tinitigan siya. Daig pa niya ang aatakihin sa puso nang tumaas ang isang sulok ng labi nito. It was a smile. Hinagod siya nito ng tingin at saka tumingin sa card niya. Idinaan na lang niya sa pagkurap ang pagkailang. Hindi naman nito alam na ang card na yon ay pinagagamit lang ni Mr. K. Hart, he mentioned her name. Agad siyang napangangarito. Kilala siya nito. Dahil doon ay ngumiti ang dalaga. Nakikilala siya nito. It's such a pleasure to be recognized by her boss. Good morning po, sir. Really good morning, Miss Chavez. Nanulos sa labi nito ang kanyang apelyido. Mas kilala pala siya nito higit pa sa inaakala niya. Well, who wouldn't recognize a woman who spilled tea on a man's fly? Iniabot sa kanya ng ka-era ang card kaya agad niya iyong itinago sa bag. Excuse me. Yes sir but I have to go to work. Magalang na palom niya saka siya tumalikod pero muling pumihit. Sorry po ulit sa nangyari sa restaurant. He smirked. Sapat na yon na sagot nito kaya tumalikod na siya ulit. Hindi siya makakatagal sa tiim ng titig nito. Daig pa niya ang hinuhubaran. Diyos ko. Baka maihi siya. Napakagwapo ng boss niya. Nakaka-tanga. Nakakapaso dahil napaso na nga siya ng kape. Hindi na siya lumingon pa. Ayaw niya. Baka mahalata nun na may crush siya roon. May asawa pa naman yun kaya hindi na dapat. Focus na lang siya sa trabaho at hindi sa amang ubod ng gwapo. Chapter Shamlocks. His sinful eyes followed Hart's butt, and her hips were swaying as she walked towards the door. Sinarili niya ang pagkagat sa labi. Tinatayuan siya kahit na kagabi ay nakapito siguro siya. His libido is really high. Kahit na 30 na siya mahigit, kaya pa rin niyang ikumpara ang sarili sa mga lalaking nasa 22 pataas ang edad. Malibi o G na asawa lang ang wala siya, kaya kapag sila ni Diana ang nagsis EX, maswerte na ang dalawang round sa kanila sa magdamag. She easily gets tired. Isa pa, parang walang kakatikati si Diana sa katawan. Pakiramdam niya ay nakikipagtalik siya sa bangkay. Parang mas gusto na niyang baguhin ang rules and regulations. Gusto niya ay gising na si Hart sa tuwing magsis, EX sila, para naman may participation sa kanya. Locks really enjoyed last night. Masarap si Hart. Napangiti siya at sinarili sa isip ang imahinasyon ng mga malalaswang bagay na ginagawa niya sa katawan nun. Sir, anang ka-era kaya napatingin na siya rito, sa vault na po tayo. He nodded. Sinenyasan nito ang gwardya na sumama sa kanila. Ganun naman parati. Sumunod siya sa babae nang maglakad sila papunta sa office ng manager doon. The manager wasn't there yet but he had access to the office. Pumasok sila roon at dumiretso sila sa vault. Siya ang nakakaalam ng code roon at ang manager lang. Kapag kasama ang ibang tao sa pagkuha ay nakadistansya ang mga iyon sa kanya. She pressed the combinations of numbers. Nang bumukas iyon ay kinuha niya ang kaisa-isang laman nun, ang isang brown envelope. Nasa loob nun ang pera at ang ledger. Matapos niyang isara yon ay lumabas na rin sila. I'll go ahead, he told the cashier. Bye, sir. Ingat po. Thanks, he said and continued on his way out. Didiretso sana siya sa kotse niya pero nakita pa niya si Hart na nakatayo roon, sinisipat ng tingin ang sasakyan niya. It was not in the proper parking area. Siya lang naman ang pwedeng mag-park sa mga alang-in ng lugar doon dahil pag-aari niya ang buong lugar. He was really about to leave earlier but the thought of the weekly earnings of the restaurant came into his mind. Nakatitig siya sa dalagang walang humpay ang pasilip-silip sa mga gulong ng kanyang sasakyan. Naroong napapayuko pa ito kaya medyo tumataas ang suot na uniform sa may gawing likuran. Locks licked his bottom lip. Pinindot niya ang remote ng car alarm at bigla yung tumunog. Ganoon na lang ang pag-itlag ni Hart sabay talon ng kaunti papa-atres. Diyos ko. Di ko hinawakan. Tumakbo iyon papalayo, kip-kip ang bag. Locks chuckled. Nakahabol siya ng tanaw doon ng tuluyan iyon na umalis. He shook his head. Ngayon lang siya nagkaroon ng babae na kalahating baliw pala, sa isip niya. Tuluyan siyang sumakay sa kanyang kotse. Naalala niya ang lalaking kaharap ni Hart kanina. He remembered that it was Enrico. Did it happen that she knows that man? He doesn't know. Enrico was already married. Yun lang naman ang alam niya pero bakit nakikipag-usap pa rin yun sa ibang babae? O sa isip niya ay baka talagang magkakilala ang dalawa ni Hart. He doesn't care, as long as she's clean and doesn't let other men touch her. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at handa na sanang paandarin iyon nang mapansin niya ang paparating na kotse ni Diana. Tumingin siya roon gamit ang side mirror hanggang sa tumigil yun sa may tabi ng sasakyan niya. He hopped out of his car.
Lumapit siya sa driver's side ng sasakyan para ipagbukas ito ng pinto. Good morning, baby, aniyang nakangiti. Ang mahahaba at payat na hita ni Diana ang unang bumati sa kanya. He can almost see her panties from the slit of her skirt. I have to meet, Enrico, anito sa kakinuha sa dashboard ang mga papel na daladala. How was dinner last night? Bumaba nitong tanong. He kissed her cheek. I didn't dine with them, matapat naman na sagot niya sa asawa. I see. I was so sleepy, I never noticed if you came home. I'm going inside, palom nito sa kanya at lumayas na sa harap niya ng ganon na lang kabilis. Lux looked back at Diana and watched her enter the restaurant. Gusto niyang magselos pero alam naman niyang nasa teritoryo niya si Diana. Walang panahon para gumawa ito ng kalokohan dahil kilala naman ito ng mga tauhan niya roon. There's nothing for him to be jealous about. Purely business, that's what was in Diana's mind and nothing more. Naagaw ang atensyon niya sa asawa nang biglang tumunog at may vibrate ang kanyang smartphone. It was Vandross. Seryoso ang mukha na sinagot niya ang tawag habang tinitingnan ang gulong ng sasakyang ni Diana. He was checking her tires for her safety. Kumusta? Tumawa ito ng mahina sa kabilang linya. The pill didn't put her to sleep, sagot niya sa kaibigan. That was F-U-C-K. Wala namang aberya. She still followed the rules. She was obedient. I want you to buy her some lingerie. Yeah sure, tumawa ito ulit. Did you already pay her in full? Tanong niya nang sumakay sa sasakyan niya. Pinaandar niya ang makina at tuluyang lamarga papaalis. Yep. I gave her all the money, including the allowance. Bakit? Wala naman. Hindi ka ba nasiyahan? Parang matamlay ka. It's nothing. Nothing. Vandross chuckled again and he just sighed, lokohin mo na si Lola Carmen, wag lang ako, bro. Asawa mo na naman ang problema mo, asawa mong mas tuod pa sa bangkay na inimbalsa mo. I can't wait for that day when all her coldness bounces back at her. Baka ako ang unang tumawa. Pasensya ka na ha, hindi ko talaga mapigil. Humanap ka kaya ng babaeng high class para naman huwag ka ng pakamartir kay Iceberg. Salamat sa payo mo, ang laking tulong, hayop ka. Naiiritang sumulyap siya sa side mirror pero tumawa ito ng malakas. Ganun naman silang dalawa. Kahit siguro magsuntukan sila o magbatuhan ng tae, magkaibigan pa rin sila. Ayaw talaga ni Vandross kay Diana dahil daw sa pambabalawala sa kanya. Minsan nga may isip pa silang magkaibigan na baka tomboy ang asawa niya, pero mukhang hindi naman. It's better this way, womanizing and using some young girls who are in need. At least bawas kasalanan, kibot balikat ni Lux. Oo nga pala, sabi ni Lola Carmen, be humane, tumawa itong muli kaya nilang naman siya sa pambubuskan nito, sige na, papasok ako sa opisina. Baka gusto mong dalawin si Hart. Tang-ay, A mo, sabi lang niya at isang malakas na tawa ang kumawala sa bunganga ni Vandross, bago ito nawala sa linya. Kapapatay pa lang naman niya ng tawag ay may panibagong incoming call naman galing sa mansyon. Telephone number iyon doon kaya alam niyang ang makulit pa sa alipangan na lola niya ang tumatawag. Lux sighed. Jesus. Napakahirap na magkaroon ng millennial na lola, na parang sa halip na tumanda ang kilos at pag-isiip ay lalong bumabata. Ano na naman kayang kailangan nito? Hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinasagot. At kapag hindi niya iyon sinagot, alam niyang hindi rin naman siya nito tatantanan. Iho, malambing na sabi ni Carmen nang sagutin niya ang telepono. Yes, Mama. Talk to Vandross, iho. May ikinonsulta siya sa akin na isang waitress na malaking pera ang kailangan, for her father's operation. Tutulong ang foundation. I want you to bring her there. What? Dismayadong sagot niya, why me? Why not you? Wala naman akong ibang aasahan. I mean, she can go there on her own. She has feet. Deluxe. High blood na saway nito sa kanya kaya naman napabuntong hininga siya. Okay. Fine. Baka atakihin pa ito ng sakit kapag hindi niya sinunod, sakit sa kartihan. Baliktad ang mundo nilang dalawa. Sa halip na ito ang umispoil sa kanya ay siya ang umispoil sa kanyang lola. Why not? She's the only parent he had known. Utang na loob niya rito kung ano siya ngayon. Bata pa lang siya ay ipinamana na nito ang lahat sa kanya. She had sent him to the finest school since grade school. Sa Oxford siya nagtapos ng kanyang degree, pero inispoil niya ang lola niya hindi dahil sa mga dahilan na yon. He just simply loves his grandmother, that's all. Sabi ko nga, I'll pick her up, napipilitan na sabi na lang niya. 2 p.m. She has to get paid her daily wage in full today. Yes, Ma. Thank you, Apo. Napakabait mo talaga. Bye. Inuto pa talaga siya ng matanda. Bye, Ma. Jesus. Dagdag obligasyon na naman ang ibinigay ng lola niya pero wala naman siyang magagawa. Ang nakakainis pa ay sa babaeng binili niya ang obligasyon na ibinigay ng lola niya sa kanya. He has to get Hart, and that is what's going to happen. Chapter 10 Hart. Lunch break. Lumilipad na parang ibon ang isip ni Hart, habang kumakain silang magkakaibigan. Walang humpay ang pagsubo niya pero nikapiranggot man ng kanyang sistema at atensyon ay wala roon. Naaalala niya ang kagabi.
Nag-iisip na kaagad siya kung kailan na naman babalik ang lalaking yon at paparawsan siya. Ano na naman kaya ang gagawin niya? Ano naman kaya ang magiging reaksyon niya? Hihilingin na ba niya na sana ay magkasakit yon para hindi na siya mapuntahan pa? Dahan-dahan, baka mabilaukan ka, sabi ni Gigi sa kanya kaya napatingin siya sa kaibigan, na nasa tabi niya rin na kumakain. Makahulugan ang titig nito sa kanya pero hindi siya makapagkwento dahil naroon ang iba nilang mga kasama. Tumingin ito sa pasa niya sa braso at hinailan ng kaunti ang manggas ng damit niya para itago yon. Souvenir ba? Pasimpleng tanong nito kaya tumanggo siya. Naintindihan kaagad niya ang sinabi nito patungkol sa pasa na yon. Marami pa yan. Saka na ako magkukwento, mahinang sabi niya, hindi direktang sinabi ang lahat ng nasa isip niya para huwag makahalata ang iba na may itinatago siya. Tumanggo ito, sige lang. Marami pa naman pagkakataon. Oy, Heart, pupunta ngayon sina Mads at Olive sa mga ahensya ng gobyerno. Hihingi raw sila ng requirements kung paano ang gagawin para maka-avail si Tatang ng tulong, sabi sa kanya ni Cecil kaya tumanggo siya. Salamat. Kahit na ang daming tulong na dumarating ay parang hindi pa rin siya mapanatag. Pakiramdam niya ay kakapusan pa rin siya sa madikasayon. Sabi ng nanay niya sa text, malalaman daw niya ang mga iba pang sakit ng tatay niya. Ibig nun sabihin para sa sarili niya ay ihanda niya ang pera. Okay lang, basta gumaling ng tuluyan ang ama niya. Pupunta ako mamaya doon sa ospital, sabi niya sa mga kasamahan. Sama ako, naman ni Gigi kaya tumanggo siya. Tinapos niya ang pagkain at tumayo na siya. Diretso siya sa locker para kunin ang sipilyo at iba pang gamit para makapag-retouch. Pagkatapos niyang gawin yun ay balis ang tinawagan niya ang mga kapatid niya. Hindi siya makapag-video call kahit na may wifi naman sa restaurant. Namamatay ang smartphone niya. Tawag na lang ang gagawin niya. Hello, ate. Malungkot na sagot ni Lexis sa kabilang linya. Kumain na ba kayo? Nasaan si Lexis? Hindi ate pumasok. Niyaya ng barkada. Ano? Gulantang na sagot niya at halos mamiyok pa siya. Ang lakas ng boses niya sa may banyo. Naiirita siya dahil sa narinig na balita. Ayaw niyang pumasok. Nandito ako ate sa school. Kumakain po ako. Anong ulam mo? Nagbaon lang po ako ate ng itlog sa kakanin. Nagtitipid po ako kasi alam kong nahihirapan ka na. Narinig ni Heart ang paghikbi ng kapatid kaya halos maiyak din siya pero agad naman niyang pinigil. Naglakad siya pabalik sa may locker room dahil baka abutan siya ng time. Alauna ang resume nila sa trabaho tapos ay kakain naman ang sunod na batch. Kaya ko. Basta mag-aral lang kayong mabuti ni Lexis. Bakit naman yun ganun? Doon siya halos maiyak, sa lalaki niyang kapatid na baka mapariwara lang. Titigil na raw siyang kusa dahil daw makakadagdag pa siya sa gastusan mo. Hindi rason yun. Kinakaya ko na nga tapos siya naman magbubulakbul lang. Sa halip na nakakatulong siya sa akin, hindi. Binibigyan pa niya ako ng problema. Yung mga kasama niyang barkada, ate naninigarilyo. Yung mga dati niyang kaibigan na hindi na nag-aaral. Sabi ko isusumbong ko siya sa'yo. Sabihin ko raw nagbabawas lang siya ng magagastos mo sa pagpapaaral sa kanya. Tatawag ako ulit. I-text mo ako kapag nakauwi ka na mamaya. Sabihin mo, gigil na sabi niya tutop ang noo, hindi niya ako natutulungan. Kaya nga ako nandito sa Maynila at nagtatrabaho ay dahil sa inyo. Ayokong mahirapan kayo. May sakit na nga si tatay, nagpapasaway pa siya. Hindi niya kamo alam ang pinagdadaanan ko para lang mapagsabay-sabay ko kayo. Kung hindi na kani siya mag-aaral, huwag na siya kahit kailan uuwi kapag umuwi na sina tatay. Nilunok ko na nga lahat ng kahihiyan ko tapos ganito lang ang gagawin niya. Anong klaseng kapatid siya? Gusto niya bang maghirap sa buhay dahil hindi siya nakatapos? Umiiyak na sabi niya. Hindi na niya napigil pa kaya sumabog na siya. Ang sakit ng kalooban niya. Walang nakakaalam na nagbenta na siya ng sarili niya para lang sa mga pangangailangan nila tapos magbubulakbul pa ang kapatid niya. Kaunti na lang Lexa. 1 taon na lang gagraduate na kayo ng senior high school, parang nanghina siya. Opo, ate. Sasabihan ko si Lexis. Sabihin mo, galit ako. Hindi niya kamo alam kung anong paraan ang ginagawa ko para lang huwag siyang tumigil sa pag-aaral kahit ooperahan si tatay. Huwag kamo siyang manguna sa desisyon ko. Ako ang magsasabi kung titigil siya o hindi. Oo po, ate. Anito sa kanya kaya napapikit siya dahil sumasakit ang sentido niya. Heart. Ay heart ng buhay mo. Bulalas niya. Diyos ko. Tumalo ng kaluluwa niya nang marinig ang boses na yon. Agad niyang naibaba ang telepono na hawak at tumingin sa lalaking umagaw ng pansin niya. Natutap niya ang labi. Nakatayo sa may likod nun si Gigi, ang laki ng mga mata, natatawa sa kanya. Si Mr. Montesalvo. Ang bango. Ang gwapo. Mukha itong bagong ligo. Ang pogi-pogi nito na sobra sa attire. Hindi ito naka-office suit. He's just wearing a simple V-neck light pink shirt, denim pants and a black blazer. Bihira siyang makakita ng lalaking nagsusuot ng pink, at sa lagay na ito na nakita niya si great crush na naka-pink, baka hindi lang panty ang malaglag sa kanya, kasama na pati ang matris niya. Napatingin siya sa mukha nito. Ang mga mata nito, Diyos ko hindi lang basta makalaglag panty, nakakatunaw kamo ng garter. Busy si Sir Van.
Hinahanap ka ni Boss M kaya sinamahan ko rito, ani Gigi pero naman tumaas baba ang mga kilay. Boss M pala ito. Buti na lang hindi Boss K, pero kung ito si Mr. Kerokerpi, laking tuwa niya siguro kahit paano. Hindi naman siya na-divergenize ng lalaking pamuksa ng lamok ang itsura. Tumanggaw si Hart at kumurap. Naglakad siya papalapit sa amo at alanganin ng umiti rito. Kapag ito ang kaharap niya ay nawawala siya sa poise. May asawa na siya, gaga. Single niya sa sarili. G, good afternoon, sir. B, bakit po? Hindi naman po siguro ito tungkol sa natapon kong juice at pagkain sa inyo, sabi niya. Nanguna na siya. Para sa kanya ay mas mabuting maunahan na niya ito. Forget it, he formally said and walked with her. Salamat. Ang tangkad nito. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging pandikekek sa tabi nito. I'm here to bring you to my grandmother's foundation. I heard that she promised to give you some financial assistance. Ang sarap ng boses nito sa tainga. Habang nagsasalita ito ay parang ayaw na niya itong tumigil pa. Nakakailang man nakasabay niya ito at umaani sila ng mga titig mula sa bawat sulok ng restaurant, kaya niya itong pakinggan buong maghapon. At rumahistro sa isip ng dalaga ang sinabi nitong ito ang maghahatid sa kanya roon. Sa dami ng nangyari na pangit ngayon sa buhay niya, ito ngayon ang maganda, sasamahan siya ng boss niyang hindi lang gwapo, mabait pa.